So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating financial education, financial management. So, share ko lang ngayon yung tatlong bagay na pwede nating um, sandalan, no? Lalo na parating sa ating retirement. So, napakarami tayong naririnig, marami tayong napapanood, marami nagsishare ano ba dapat ang paghandaan yung para magkaroon tayo ng isang mapayapa at secured, no? Na retirement, ano? So, tatlong bagay lang, ano? This is my personal opinion, hindi naman ito financial advice, but my personal opinion, ano? As, consider ko sa sarili ko, I'm semi-retired, no? Semi-retired na at my age is, para sa iba, still, they're still working, you know? Um, ang retirement age ay medyo malayo pa. But for me, sa isang naunang career ko as a government employee ay natapos na yon. So, nag-retire na ako doon sa sa aspeto na yon. So, merong tatlong bagay na dapat nating tandaan. Dapat meron tayo parating na ating retirement. Ano? Kahit na tayo semi-retired na o totally retired, no? Parating mo ng 60 o 65, dapat meron kayong tatlong ganito. Even sa mga OFWs, dapat meron tayong tatlong ganito ano, para tayo magkaroon ng mapayapang pagre-retire, no? Na tayo ay kahit paano ay meron tayong mahuhugutan, meron magsusustain sa atin, no? Hindi man ganoon ka kabongga o di man ganoon ka aliwalas tulad ng tayo active pa na nagtatrabaho, but still, no, meron tayong maasahan. So wag nating gawing retirement plan o retirement fund yung ating mga anak, no? O yung mga pamangkin na pinag-aral natin o sino pa man. Kasi they are not they have also their, no? Meron rin silang mga sariling suliranin parating ng panahon, no? Para lalo pag nagkaroon na sila ng pamilya. So dapat we rely on ourselves. So ano yung tatlong ito? Ano? Simple-simple lang naman ito. Most probably alam nyo rin to, narinig nyo rin sa ibang nagsishare. Unang-una is pension, no? First and foremost, dapat ito ang binibuild up natin. Ito yung dapat na meron tayo, ano? Dapat meron tayong pension system na paghandaan natin. So paano naman ito? So ito yung somehow ito yung advantage ng mga government employees, no? Tulad namin before, no? Kasi we have pensions na matatanggap from the government as long as the government exists, no? As long as may pera ang gobyerno na may provide na pension, is tuloy-tuloy yung pension na yan hanggang sa malagutan ka ng hininga, ano? Ito naman ang ating panalangin, sana okay lang ang ating gobyerno, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay ng pension, no? Mapa SSS, GSIS, kung ano man yan, na government institutions na nag-provide ng pension. So, dito minsan na nagiging problema ng mga OFWs, ano? Kasi tayo, as OFWs, ang pwede lang natin maging pension is through SSS, ano? So, dahil nasa abroad tayo at hindi naman tayo obligado, no? Although, minsan pagka tayo nagtatransact sa OWA, sine-check sa atin yung ating active membership sa SSS. Pero doon lang, no? In between, minsan nakakaligtaan ng iba ang mag-contribute, nakakaligtaan ng iba yung taasan yung kanilang contribution, ano? Minsan we just rely on the minimum. Pag yun ang ating contribution, minimum lang, minimum rin ang ating pension. What would we expect, ano? So dapat binibuild up natin to, lalo lang sa mga FWs, ano? Kung meron tayong pension na magagaling sa SSS, kung nandito tayo at kumikita tayo na medyo malaki, dagdagan na natin yung ating monthly contribution kung kaya naman natin i-maximum. Maximum na natin kasi if you're working abroad, wala namang counterpart yung ating employers sa ating contribution, unlike pag nagtatrabaho tayo sa Pilipinas, hati kayo. Kalahati sa'yo, kalahati sa
employer mo. So ito yung dapat nating binibuild up, yung pension. Meron tayong pension parating ng panahon na tayo ay totally retired na at tayo eligible to receive pension. Kasi ako, personally, I realize na ito yung isang bagay na hindi ko pinagsisihan, pinagtyagaan ko hanggang sa ako'y makapag-retire. No? At some point sa aking buhay as a government employee, napag-isip rin akong lumabas or mag-resign or hanap ng ibang opportunities. But pinagtyagaan ko because I realize na-realize ko before na let's say nakaabot ka na sa 10 taon, nasa serbisyo as 15 years, tapos lalabas ka, sayang yung 10 to 15 years o 5 taon na lang o 10 taon na lang na pagtsatsaga para matapos mo yung span of minimum, at least yung minimum required ng years to file for retirement. Sayang yung mape-pension mo. And I realize right now, tama yung naging decision ko. No? So, yung mga kasamahan natin dyan, yung mga kasamahan natin sa uniform service, na ngayon ay tuloy-tuloy, iba nag-struggle pa. Iba ay nag-iisip. No? Minsan pressure sa trabaho, sa mga kasamahan, sa mga boss. Try to appreciate yung stability ng pag kayo nagtatrabaho, lalo na sa uniform service. Try to appreciate yung stability na meron sa pagkakaroon ng trabaho at pagiging government employee. And then eventually, pag kayo nag-retire, you will surely appreciate yung benefit ng pension as a retired uniform personnel. So ito yung aking advice sa mga active pa dyan na minsan ay napapaisip na lumabas. So yun ang pension. So dapat ma-achieve natin yun. Dapat makapag-retire tayo. Dapat ay meron tayong pension, either SSS or from DSIS or saan man yung manggagaling. So, sa mga teachers, DSIS ang ibang government employees. Sa uniform personnel naman is iba. Hindi natin i-discuss yun. So ang kasunod naman is dapat sa pension dapat meron tayong mga investments. So this could be passive income na ito, So investments, so saan natin ito pwedeng manggalingan itong investments na ito. Yung parati kong sinasabi sa mga uniform personnel, mayroong mga savings and loan association that gives very nice dividend, napaka laki compare sa kung mga kahit banking institutions na magbibigay ng mga dividendo. Napakalaki yung dividend makukuha natin kung pwede pa tayo makapag-contribute, kasi as of this time, marami nang naglilimit ng kanilang pagtanggap ng kanilang mga share capitals at ano pang mga pwede nilang dati ay madali lang magpa-automatic deductions. Investments, ito yung minsan hindi natin na ma-maximize, So maraming pwede tayong pwedeng paglagakan, kung tayo active pa ngayon sa pagtatrabaho, yung mga OFWs, you could venture out sa MP2, Ito yung napakasikat ngayon. So, hindi naman sa ganun kalaki, but pag steady yung inyong contribution at marami kayong MP2 accounts na na-open, every year ay meron kayo na-open, every other year meron kayong bagong MP2 accounts. This could be a very good investment, At pag malaki ang kunyong contribution, mas malaki rin yung inyong payout pagdating ng panahon after 5 years or every year. Pag every year kayo nag-open ng MP2 account, every year meron kayong matatanggap. Kung meron pa kayong income o meron pa kayong ibang nakukuha ng pera, pag nag-mature yung inyong MP2, gawin yung i-roll over nyo ulit, i-open nyo ulit ng panibago at isama nyo na doon ang kanyang itunubo sa panibagong account na yon. Then you will eventually appreciate yung compounding effect, Dito kasi ang maganda sa MP2 is
nagko-compound siya, no? Lalo na pagka 5 years, lock in, hindi nyo kukunin every year yung inyong dividendo. Maganda yung kanyang maging effect sa inyong investments, ano? At marami pang iba, marami pa pwede tayong i-invest, no? Sa mga capital contributions sa mga uniform personnel, marami pa, no? Sa mga mutual funds, kung sa mga stocks, ano? Pero dapat pag-aralan natin. Pag-aralan muna natin yung ating pinapasukan. Ang third na pwede nating paglaanan, no? Ano ba yung source of income is yung mga side hustles, ano? So this time, siguro if we are retired, siguro somehow ito yung magiging hindi lang siya hanap buhay, but to have that sense of purpose, or to have that, para maging active lang tayo kung anong pwede natin gawin. At ito yung dapat ginagawa natin kasi we love doing it, no? We love ano ba yan? It could be farming or pag-aalaga ng mga kahayupan, no? Ito yung isang bagay na hindi na tayo alam mo yung nagkukumahog pa na kasi meron na tayong pension, meron na tayong investments na mga sources of income na tuloy-tuloy na pumapasok sa atin. Mga bagay na ito ay pwede nating parang libangan na lang. Libangan na kumikita, ano? Ito yung, hindi lang libangan na tayo nag-spend. Para na tayong nagtatapon ng pera pag libangan natin ay spending lang, wala namang earning. So ito dapat na libangan na kumikita, ano? So mga side hustles na pwede natin gawin, no? Meron tayong sari-sari store na tuloy-tuloy na kumikita. Pwede yun. Pwedeng mga pagtatanim o pagbubulaklak, ano? Mahilig kayo, o plantito at plantita kayo. Pwede kayo magbenta ng mga bulaklak, which is hindi naman nawawala sa uso, no? Hindi, tuloy-tuloy pa rin naman ito, no? Nakikita naman natin na mga libangan lang noon ay naging source of income na rin ng mga retired, no? Lalo na pagka tayo ay retired na, wala naman tayong ganong gagawin. So just to keep ourselves active and also at the same time earning, we explore mga bagay na nakakatuwa sa atin na at the same time ay magiging source of income rin. So itong tatlo, ano, pensions or investments, ano, kung ano man yung pasukan natin, at saka yung mga side hustles that will continue to keep on earning, at ito'y magiging tuloy-tuloy na cash flow, magsisilbing our saving grace, sa parating na ating pagtanda sa ating ng time na tayo ay hindi na natin kayang magtrabaho at mag-apply pa ng bagong trabaho because we are already over age, our health is also failing, at marami ibang dahilan. So sana po ay consider natin ito, yung tatlo na ito. So dapat ito ay pinaghandaan, hindi ito siya na kayo pagka when you're 50s na kayo or nasa 55 years old na kayo, saka pa tayo magkukumahog na dagdagan yung SSS na contributions natin, mag-isip na kung ano yung mga side hustles na pwede natin pasukan, saka yung mga investments. It might be too late, no? Kung anong stage man kayo ngayon, no? Bata pa kayo, okay? Private o airman o patrolman pa lang kayo, umpisahan nyo na, no? Umpisahan nyo na. Kasi yung pag-uumpisa will build into a habit, ano? And it will eventually become our character, yung pagtitipid, yung paying yourself first, hindi yan siyang overnight process lang. So ito yung bagay na dapat nating tandaan, yung disiplina ng paghawak ng pera, yung disiplina ng pag-restrain sa sarili para hindi malubog sa utang ay isang bagay na through the years ay natututunan natin, yung mga lesson learned ay dapat hindi natin to sinasawalang bahala. Kasi kaya nga tayo maraming mga uniform person nagiging lubog sa utang hanggang sa nakapag-retire na lahat, doon pa rin sa utang nagre-rely. It's a very sad reality, na nagpapahirap sa ating mga retired uniform personnel kasi we just rely, parang nakaka-addict yung pangungutang, So sana po pinagandaan natin, lalo pa yung medyo bata pa dyan, medyo
they feel that they have many years ahead of them, nag-isip-isip, lalo ngayon, time ng crisis, ito dapat yung time ng mga realization at mga pag-realign ng mga priorities, no? Anytime pwedeng magbago, mag-shift ang ating buhay sa mga kaganapan sa ating paligid. So dapat mahanda tayo, lalong-lalo na ating retirement, kasi lahat naman tayo darating doon, kung darating tayo doon, kasi iba kinukuha na ni Lord maaga, hindi na nakapag-retired hindi na nila naranasan yung retirement years nila. Hindi ko alam kung maswerte sila o malas sila. Pero dapat paghandaan natin, di mo natin alam yung kinabukasan, di mo natin alam yung hinaharap, yet pag nakapaghanda tayo, that will be our legacy to the next generation. Sama rin natin yung ating mga younger generation sa paghahanda para mas naintindihan nila, mas na-appreciate nila ipaghahanda sa kinabukasan. Hindi lang ngayon, hindi lang yung kinikita ngayon ay gagasusin na ngayon, i-enjoy na ngayon, yung mga sacrifice, yung mga disiplina ay magbubunga, magre-resulta sa mas maluwan o mas masaya na retirement years, at hindi yung aasa na lang sa kani-kanino at lalo sa mga anak natin. So hindi sila retirement plan, retirement fund, So sana po ay matutunan kayo at may kunti kayong kaalaman, very simple, very basic, and yet people are failing because yung basic at mga simpleng bagay, minsan sinasawalang bahala, yung mga bagay na madaling gawin, yung pagtitipid, pag-iipon, madaling gawin, pero sobrang dali niya ay karamihan hindi natin ginagawa. ito yung reality ng buhay. So sana po ay may natutunan kayo, napahaba na tuloy ang aking pag-share. So sana po ay ito lang, pension, savings and investment, kasama parati yan, savings and investment, at side hustle na pwede natin pasukin. Naumpisahan natin, abangkuan pa tayo, palaguin natin yung mga side hustle, mga sidelines na pwede natin gawin. Palaguin natin habang pagsabayin natin habang tayo nagtatrabaho, pagsabayin natin para natin na pag-retire natin ay well established na siya. At ito rin dapat natin tandaan na dapat maayos yung system, mga side hustles natin. Maayos yung system na kahit na wala tayo o kahit na nagbakasyon tayo ay tuloy-tuloy pa rin siya na lalakad, kung negosyo man yan or anumang ventures na ginawa natin, tuloy-tuloy pa rin siya, kahit wala yung presence natin or kahit pinagkatiwala natin sa ibang tao, ay na-check natin kasi meron na siyang system na ating na-develop at ating kabisado na pwede natin siyang check anytime. Pwede natin na may check kung okay ba yung flow ng income at maayos ba yung paghawak ng mga resources, Ito yung ating dapat matandaan. So sana po ay matutunan kayo at sana po ay apply natin yung yung ating pwedeng i-apply, sa mga panahon ngayon, medyo nagipit at medyo mahirap lahat, mataas lahat ng bilihin. Ay tsaga lang tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. At bukas makalawa ay baka okay na. So God bless us all at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa panahon ito. Maraming pong salamat.